Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, bago po ako magsalita, pababatiin ko muna po siyempre yung commander. Magandang hapon po sa inyong lahat! Ako nasisiyahan na magkakasama po tayo ngayon dito, pero syempre meron din kalungkutan kung bakit nandito pa rin tayo ngayon. Pero syempre, I'm so happy to be with all of you today. Sana hindi po kayo magsawa sa pagsuporta kay PRRD. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, kami ng mga anak ko, yung unang dating pa lang ni Robin, gusto na naming sumama. Gusto na po naming sumama agad dahil very personal po ang aking pasasalamat kay PRRD. Si PRRD lang po ang Pangulo na nagbigay ng absolute pardon kay Robin. Sa lahat ng presidente na tinulungan niya, si PRRD lang po ang gumawa nun. Kaya lagi kong sinasabi, habang buhay po kaming napakalaki ang utang na loob kay PRRD. Kaya yung suporta po namin, he deserves it and more. Kaya sana, katulad ng hindi niya po tayo iniwan, wag din po natin siyang iiwan. Maraming salamat po. Maraming salamat, boss. Pakinggan naman po natin yung aming summa cum laude. Bibi Gandang Hari. Thank you, Tol. Magandang hapon po sa inyong lahat dito sa mga taga-Netherlands, sa buong Europa. Magandang hapon po sa inyo. At ako po ay galing naman sa kabilang continent across the pond. Nandun po ako, taga-LA po ako, pero ako po ay nandito ngayon para kasi nilibre ho ako ng aking kapatid. Ito po ang kanyang graduation gift sa akin. Thank you, Tol. So, ang pagpunta ko po rito is actually a big surprise for me. Alam niyo po, hindi po ako isang political na tao. Ibig ang sarili ko pong kapatid, hindi ko po ikinampanya yan. Kasi hindi po talaga ako tumutungtok to stage to politicize or to make a propaganda, because I think being on stage is a big responsibility to people. So, at ako po ngayon ay tumatayo sa entabladong ito katabi ng aking kapatid kasi may kasama na po itong proudness sa ginagawa po ng kapatid ko first and foremost. Ang mas pwede nyo pong sabihin kahit ano sa aking kapatid, but the integrity of his being a politician ay hindi po yan matatawaran at pwede ko pong ilagay ang sarili ko doon para para maging, ang tawag doon, to witness. Ako po ang kasama ng kapatid ko na to na natutulog nung araw sa isang kwarto. Magkakapatid kami, hindi naman kami tigitigisan ng kwarto. So I've seen him grow up and become to be this senator that I'm very proud of. At wala naman po pinagmanahan niya, kundi ang tatay ko rin na punong-puno ng integridad pagdating sa political position. So kaya po ako nandito sumasama ngayon dahil unang-una, naniniwala po ako, I recognize good in public service kasi yun po ang iniwan sa amin ng aming ama. So kaya nung bago po ako umakyat dito, sinabi ko kay Mariel, sino ba pwede natin tanungin para malaman natin kung ano ang political, para naging career ng ating presidente, you know? So I found out through Maring Chat that actually President Duterte started his public service in 1977 as a prosecutor. Public prosecutor of in Davao after actually graduating law in San Beda in 1972. So since 1977 po, naging public servant na siya hanggang 1986 until he became an OIC Vice Mayor by the then President Corazon Aquino, and then went on to become, of course, the Mayor and Congressman of Davao. Doon ko po nakilala si Presidente Duterte bilang isang public servant. Hindi ko po siya kilala pero alam ko ang Davao became very peaceful when he was mayor. Di ba po ba?
And then, he became president and finally retired in 2024. So what I want to know, I want to impart to you now is not a political propaganda. Hindi rin po ako maka-Duterte, pero naniniwala po ako sa kanya bilang tao. Is the humanitarian reason para po maibalik siya sa Pilipinas. I'm sure everyone would agree with me na Duterte is a good mayor. He is a good prosecutor. He was a good vice mayor. He was a good congressman. And he was a good president, no matter what. You know what I mean? There is no perfect president, but there is a president who served the common good of the people. And I think that is what President Duterte is all about. And so my petition now is for humanitarian reason. Kailangan po siguro may uwi si Presidente Duterte because he is an elderly person already. And this is not the kind of dignity that we provide to a person who has served his country to the full of his ability. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Hindi na po namin kukunin masyado ang inyong mga oras po. Gusto lang po namin magpasalamat at makita nyo po na buong pamilya po kami naniniwala. Padilla po yan, Carino, Termulo, lahat po kami naniniwala. Alam nyo, sa pamilya ho namin, hindi rin ho kami lahat Duterte. Pero lahat po kami dapat umuwi na si Pangulong Duterte. Hindi usapin nito kung anong kulay mo. Usapin ng pagka-Pilipino. Dapat umuwi na ang isang Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Thank you siya. Thank you. Ang cute naman. Kaya nga. Okay. I want to bring Duterte back home. Yeah!